Salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat sinasabi nga po, mga kapatid, na ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Mga kapatid, ginagamit po natin yung termino na yun na pagkain ng ating kaluluwa. Minsan nababanggit po ng iba na pagkain po ng nagugutom. Nagugutom po ba tayo? Nagugutom na kaluluwa. Hindi po, mga minamahal. Kasi tayo po ay aral na at busog na po tayo. Big sabihin, sa buhay espiritual, sa salita ng Diyos, tayo ay naturuan na maliban po sa ating mga bisita at mga baguhan. Kaya hindi po tayo gutom. Amen? Busog na po tayo sa espiritual. At inalaman pong inaala-ala, sinasariwa palagi. Kumbaga parang nire-remind tayo lagi sa salita ng mahal na Panginoon. Bago ako magpatuloy, mga minamahal, pinapaabot ko po sa ating napakabait na Diyos, sa Kanya ang karangalan at ang kadakilaan at ang kaluwalhatian. Double honor and respect po sa ating dearly beloved honorable parents in the Lord. At hindi po natin makakalimutan ang kanilang pagpapagala, sakripisyo, ang kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, bibigay sa atin ng mabuting aral, kaya tayo ay nakarating sa kalagayan natin ngayon. Kaya ang Diyos po ang ating pinupuri at niluluwalhati. At ganoon din po ang aking pagbibigay, pagbati sa lahat po ng beloved Almeda family, beloved Almeda children. Praise God. Bagamat sila po ay hindi natin kapiling sa lugar na ito, mga minamahal. Sa Biblia, mga kapatid, ay tayong mga anak ng Diyos ay magkakapiling sa spiritual. Ibig sabihin, sa pananalangin sa mahal na Panginoon, tayo ay magkakasama kahit napakalayo ng lugar. Amen? Kaya nga, walang mahirap sa panalangin. Walang malayo. Amen? Sa isang Kristiyano na tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. At ngayon po, sama-sama tayo. Hindi man masasabing buong UAE. Amen? Pero nandito po yung mga taga Abu Dhabi. Lahat po ba? Amen. Lahat, Brother Rodel? Nandito? Pag lahat, ibig sabihin kakaunti kayo. Ay, puno ba? Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano sa Abu Dhabi, palagi ko hindi. Merong absent na ano po. Amen. Kung talagang taga Abu Dhabi, brethren ay magpuntahan dito, sila lang puno na to. Amen. Ay meron pang dito sa Dubai. O may Pujaira pa. No? Hindi talaga kakasya. Pero ito lang ang bilang natin. Big sabihin talagang marami ang hindi nakaka-attend. Amen? So hindi lang naman po dito, kahit nga po sa atin sa Pilipinas, yung ating chapel nga dun, mga kapatid, sabi ko sa inyo, baka 4 na ganito kalaki yung chapel dun eh. Pero pag Sunday, lalo na pag ganitong Holy Supper, punong-puno po yun. Pero wala pa po sa kalahati yun, sa dami ng Kristiyano sa lugar. Dahil yung nabanggit ko ng mga nakaraan na nagbabautismo po tayo sa crusade, 300 ang pinakamababa. Umaabot po tayo ng mga 700. Yung iba nga umaabot ng 1,000. Ang mga nababautismuhan, sipin nyo, ang dami nun. Ilang paulit-ulit na tayo na naglulunsad ng malalaking crusade. Hindi lang doon sa Cavite, buong Pilipinas. Amen? At pati nga sa ibayong dagat. Pero mga kapatid, hindi lahat nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya tayo po na nakakapagpatuloy, higit pa tayo sa mapalad. Amen? Higit pa tayo at higit sa mga pinagpala.
Sapagkat tayo ang nakakapagpatuloy, big sabihin, tayo po yung kandidato sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi natin mga kapatid na ang ating pagiging Kristiyano ay hindi ordinary. Amen? Ang ating pagiging Kristiyano mga kapatid ay hindi basta-basta. Mga minamahal. Ito po ay highest calling. Amen? Ang pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, ito po'y mataas na antas bilang mga anak ng Diyos. Mga minamahal, noon tayo ay alipin ni Satanas. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Nung hindi pa natin nasusumpungan ng katotohanan, hindi pa tayo tinawag bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Tayo po ay alipin ng kaaway. Noon, mga minamahal, kabilang tayo sa taga-impyerno. Amen? Noon tayo, mga minamahal, ganun tayo. Pero ngayon, mga kapatid, pag-aari na tayo ng Diyos. No? Nararamdaman nyo? Kapag namnamin natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, doon mo siya mararamdaman. Kumbaga sa literal na pagkain, nilalasa nating mabuti. Sa Word of God, pakinggan mo, unawain mo, ilagay mo sa puso mo, ang napapakinggan mong salita ng Diyos, mararamdaman mo siya. Isipin nyo mga kapatid, dati, kandidato tayo sa impyerno, alipin tayo ni Satanas, alipin tayo ng kasalanan, pero ngayon, alipin na tayo ng katuwiran. Anak tayo ng Diyos, mataas, hindi basta-basta, mataas ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag mong titingnan ang kapwa mo ng napakababa sa sarili mo. Amen? Dahil ang kapwa natin, mananampalataya, anak ka ng Diyos. Katulad mo, anak ka ng Diyos. Ang kapwa natin, mananampalataya, katulad mo, katulad natin na dating alipin ng kaaway, ngayon tayo ay alipin ng katuwiran. Pare-parehas tayong nasa mataas ng pagkatawag ng Diyos. Hindi biro, mga minamahal. Kaya pag ang kapatid mo sa mahal na Panginoon, mababa ang tingin mo, maliban dun sa hindi na lumaki. Ha? Literal, Brother Negi, hindi tayong dalawa, hindi ata tayo kumain ng Star Margarine noon. Pero pag kasi kung nang titingnan natin, malulula ka. Huh? Brother Rodel, pagkatabi niyan si Mother, huwag kang magtatatabi dyan. Yun yung maliit. Pero sa espiritual, sa pagiging anak ng Diyos, kaya mababa ang kanyang naabot, ikaw ay mataas, pantay tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil maraming matalino sa sanglibutan. Maraming magaling, maraming mahusay, maraming nagtapos, hindi lamang isa, dalawang kurso. Pero kung ikukumpara sa atin, tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? Tayo'y katulad nila na alipin ng kasalanan noon, pero ngayon alipin na tayo ng katuwiran. Mataas, hindi basta ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Papansin niyo mga kapatid, ito'y ilang beses ko nang sinasabi at inuulit. Dahil gusto kong maramdaman po natin at ilagay natin sa sarili natin at itayo natin ang sarili natin na hindi tayo basta Kristiyano. Tayo'y totoong anak ng Diyos. Isipin niyo mga kapatid, ang ating Ama sa langit ay hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya tayong mga Kristiyano, hindi mo titingnan ang sarili mo na maliit ka, mahina ka. Hindi.
Dahil ang Diyos natin ay hari ng mga hari. Mataas sa lahat ng mataas. Amen? Kaya kung tayo merong malaking problema, mga kapatid, mas malaki ang Diyos. Amen? Ating munang basahin 1 Peter 2:9. From the book of 1 Peter, chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should see forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Praise the Lord. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9. Datapwat kay isang laying hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, sabi ng ating nabasa, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Tayo ay bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Pag-aaring sarili ng Diyos. Ang Diyos po ang nagmamay-ari sa atin. Ang ating mga kaluluwa, ang Diyos ang nagmamay-ari. Tayo'y banal, tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos, kaya sabi ko sa inyo, mataas ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-aaring sarili ng Diyos. Hindi na po tayo pag-aari ng kaaway. Amen? Ibig sabihin, dapat hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen? Nabubuhay tayo dapat sa katuwiran, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng mahal na Panginoon. Ito po yung ating nilalakaran, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na kasi tayo alipin ng kasalanan, hindi tayo alipin ni Satanas, alipin na tayo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag-aaring sarili ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, kung tayo mayroong pag-aari, sariling atin, pinapahalagahan natin yan. Amen? Natulad ni sister, nagdala ng sasakyan sa pastoral, brand new. Pag-aaring sarili niya yun. Hindi po ibinigay sa pastoral. Dinala po doon para ipag-pray, para basbasan ang ating mabait na Diyos. Iniisipan niya siguro kung anong ibibigay niya sa pastoral. Baka mas malaki. Bakit? Ayaw mong pagpalain ka? Paano ka magbibigay kung di ka pinagpala? So kung gusto mo magbigay, ibig sabihin ikaw yung pagpapalain. Ano yun? 5 piso? Ano yun? 500? Hindi. Mahal ang sasakyan. Ibig sabihin, ang laki ng blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos kung gagamitin ka. Ibig sabihin, pagpapalain ka. Amen? Pero meron din naman talagang sanlibutan ginagamit, no? Hindi lang Kristiyano, walang mahirap sa mahal na Panginoon eh. Nung tayo nagpapagawa ng chapel sa lugar na kinalalagyan ng inyong abang lingkod, sanlibutan, may nagbibigay 20,000 pesos. Hindi Kristiyano yun. Sa panahon natin ngayon, yung 1,000 pesos ibibigay sa'yo, malabo ka. Pero yun, 20,000. No? Meron talagang ginagamit ang ating mabait na Diyos kahit hindi Kristiyano. Ang ibig sabihin, kung yung hindi Kristiyano, kayang gamitin ng mahal na Panginoon, how much more tayo? Amen? Ibig sabihin, kaya ng mahal na Panginoon na pagpalain tayo. Sinong pagpapalain ng Diyos? Tayo ang pinili ng mahal na Panginoon.
Kung ang sanlibutan pinagpapala, normal lang na sinasabi ng Biblia, ang Diyos nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Pero tayo po, mas the best yung pagpapala dahil tayo ay pinagpala bilang Kristiyano, bilang anak ng mahal na Panginoon. Kasi nung araw, si sister, patakbo-takbo lang naman sila, pa-duty-duty lang sa pastoral. Wala nga halos tayong makain nun sa pastoral. Noon. Pero ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman, nandito ka pala, sister. At pinagpala ng mahal na Panginoon. Ngayon, ang pagpapala, mga kapatid, ay masarap para sa atin kung alam nating ito'y galing sa mahal na Panginoon. Kung ito'y alam natin na bunga ng ating katapatan sa mahal na Panginoon. Kaya totoo lamang, kung anong itinatanim, aanihin. Hindi naman sa tinatawaran ko yung ating kapatid kung ano na yung nagawa niya. Pero yung kanyang beloved father, kasama namin sa pastoral, tinawag na prayer warrior. Ibig sabihin, mahaba mag-ayuno. Talagang nakita namin ang isa't isa sa amin noon, mga minamahal, kung sino ang mga nagpapagal at nagtitiis sa pangunguna ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. So, maaring yung pinagpagalan din ng kanyang mahal na father ay bunga rin yun, yung pagpapala niya ngayon at kasama ng kanyang pagsisikap. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, huwag tayong magsawa. Magtanim tayo ng magtanim. Magsikap tayo in His time. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, tayo ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Bakit pa tayo tinawag ng Diyos? Hindi para paghirapin, kundi para pagpalain. Huwag lang tayong sobrang nagmamadali. Amen? Ipakita muna natin sa mahal na Panginoon ang ating katapatan. Sapagkat yun ang basihan kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Gumawa tayo ng dahilan. Gumagawa po ba kayo ng dahilan? Baka naman po gumagawa yung iba ng dahilan para hindi maka-attend. Dahil sa trabaho. Gumawa tayo ng dahilan para tayo'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Yan ang ibig sabihin. Gumawa tayo ng dahilan, gumawa tayo ng paraan kung ano yung titingnan sa atin ng mahal na Panginoon na magiging basihan para tayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So maglingkod tayo na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kasi merong paglilingkod sa Diyos na hindi naman nakakalugod. Mga kapatid, tingnan nyo, yung totoong nangyayari, yung ating church saka sa ibang church. Makikita natin kung sino talaga yung sumusunod. At kung sino yung nakakalugod. Naalala ko tuloy yung kapatiran na nakikipagdebate sa isang member ng ibang gawain. Iglesia din siya. Maraming iglesia. Huwag na natin banggitin. Magaling yung kanyang katunggali. Actually, bawal po sa atin ang debate. Bawal po sa atin yun. Nandun na nagsishare siya. Talagang nagkaroon sila ng pagdidebate. Mas magaling yung kausap niya. Kasi pag nakipagdebate tayo, magaling sa verse yung kalaban natin, yung kadebate natin, matatalo tayo. Ang tanong, kung matalo tayo, napatunayan ba na totoo? At kung tayo ang manalo sa kausap natin, kadebate natin, ang tanong, napatunayan ba na totoo? Mas magaling ka lang sa verse, kaya ka nanalo Ganon din, kaya siya nanalo dahil mas magaling siya sa verse. Kaya ang sabi ng kapatiran natin, para mapatunayan nating totoo, doon tayo sa loob ng kapilya nyo. 3 araw tayo sa loob. Ipapako ang bintana, ipapako ang pinto. Walang papasok na pagkain, walang papasok na tubig. Ang lalabas ng buhay, siya ang totoo. Siya ang sinamahan ng Diyos. Amen?
Tingnan nyo ating gagalang-galang na malapastor, di ba? Sabi niya, kung talagang totoo kayo, nalingkod kayo ng Diyos, sige sa luneta, manalangin tayo para umulan. Ganon ang ginagawa ng malapastor eh. Kasi makikita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, di ba, sa patotoon na save si Major Nagit? Sabi niya, kapag hindi umulan itong pastor na ito, sabi niya, sa sarili niya, babarilin ko to. Pero nung ating malapastor, hindi pa nga nagpipray. Nagdidilim na ang langit. At bumagsak ang malakas na ulan. Kaya nakumberte si Major Nagit, mga minamahal. Member siya ng isang satanismo. Mga kapatid, umiinom sila ng dugo ng bata. Merong panahon, parang hindi, sa amin kasi sa mga agimat, anting-anting, orasyon ang tawag. Hindi ko maalala kung anong tawag nila doon. May panahon na umiinom sila ng dugo ng bata. Kasi nga, member siya ng satanismo. Pero nakumbinsi siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil tayo yung nasa katotohanan, tayo ang gumagawa ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi tayo sa katotohanan, hindi tayo sasamahan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi sana sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi magbubunga ang kanilang sakripisyo na ngayon tayo ang nagtatamasa. Ibig sabihin, kapag tayo ay naglingkod sa Diyos na nakakalugod. Sabi ko sa inyo mga minamahal, hindi lahat ng naglilingkod sa Diyos ay naglilingkod na nakakalugod sa Diyos. Dahil maraming naglilingkod, hindi naman sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sa atin, itinuturo palagi na sumunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kayo ang nakakaalam niyan. Hindi nyo naman sasabihin sa amin yan eh. Hindi nyo naman sasabihin sa kapwa mo mananampalataya na hindi ka sumusunod. Ha? Na pagdating mo sa bahay-sambahan, naka-Amerikana ka, nakakurbata ka, ha? Kumikislap ang sapatos mo. Pero pagdating sa mga lugar na wala na nakakakita, wala ka na sa kabananan. Katulad nung, di naman nila naintindihan to, no? Tagalog eh. Di ba? Halos ito lang ang nakalabas. Pero sabi ng mga kasama ko, Kuya, pagdating nila sa bahay, hindi na ganyan. Halos paa lang makikita mo. At saka kamay, at saka mata. Pero pagdating sa bahay, hindi na ganun ang kanilang itsura. Amen? Merong ganung Kristiyano eh. Pag maraming kasamang kapwa Kristiyano, sumusunod sa kalooban. Naalala ko tuloy yung pinatotoo ko sa inyo dati eh. Nakasalubong ng worker yung kapatiran. Malayo pa lang, nakikita niya na eh. May ipit na sigarilyo. Kapatiran ba yun? Umaaten eh. Tumadalo. Baguhan pala. Baguhan. Kaya hindi mo masisi eh, baguhan eh, no? Hindi niya akalain eh. Kasalubong niya, worker eh. Kwentuhan sila. O, kamusta? Brad, kamusta ka na? Hindi siya makaimik eh. Saan ka ba punta, brother? Sige po, brother, alis na po ako. Yung pala, napapasok siya. Kasi yung sigarilyo niya, nilagay niya sa bulsa, may apoy pa. Kaya pala nagmamadali siya. Ganun minsan eh. Pag may nakakakita, mga kapatid, nagiging Kristiyanong totoo eh. Pag sa bahay-sambahan, pero pag wala na, ayun na, bato-bato sa langit. Tamaan, ikaw yun. Tinatamaan po ba kayo? Hindi po. Kasi tayo ay talagang mga Kristiyanong totoo. Amen? Sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Naglilingkod tayo na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. O di ba ang sarap sa feelings? Ang sarap sa pakiramdam. Na ikaw pala, ikaw yung tinatamaan ng salita ng Diyos. Ikaw yung sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang ating paglilingkod sa Diyos nakakalugod
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mararamdaman mo na ikaw ang tinutukoy ng Biblia na mataas na pagkatawag ng mahal na Panginoon bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, hindi ang paglilingkod sa pamamagitan ng paningin o ng sa harapan ng tao. Ating basahin, Efeso 6:6. In the book of Ephesians chapter 6 verse 6, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Sa aklat po ng Epeso, Kapitulo 6, ang talata po ay 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna magsabi ng praise the Lord. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin. Anak po yan, anak ng Diyos, anak ng mahal na Panginoon, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, maglingkod tayo na sumusunod sa kanyang kalooban, na ginagawa natin ang kanyang kalooban na nasa puso natin. Amen? Sabi diyan, hindi ang paglilingkod sa paningin, no? Kundi naglilingkod tayo nasa puso natin. Kapag ang paglilingkod ng Kristiyano nasa puso niya, kaya may nakakakita kay wala, tapat kang sumusunod. Amen? Kaya wala, tapat tayo naglilingkod, tapat tayo sumusunod. Yun ang naglilingkod na nasa puso. Amen? Kahit mahirap, gagawin mo ang pagsunod sa mahal na Panginoon. Amen? Katulad dito sa lugar, sa bansa, pag panahon ng napakainit, tapos balot na balot ka pa. Diba? Titiisin mo yun. Kasi yun yung nasa puso mo, yung pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Katulad nung ating kapatiran na bago pa lamang binibigyan ng trabaho, iyon ang hinahanap niya, trabaho. Kaya nga nandito. Kaya nga nagsakripisyo, nag-ayuno para magkatrabaho. Mando na yung trabaho. Ayaw niya pa rin. Kasi walang kabanalan. Trabaho na, ayun na. Ayaw pa rin. Kasi nga wala sa kabanalan. Ang gusto niya, maglingkod siya sa Diyos na nagtatrabaho. Na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yung sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dagdagan po natin ang ating verse. Dito po tayo sa Colossians 3:23. Praise the Lord, the epistle of Paul to the Colossians, chapter 3, verse 23. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Sa aklat po ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, talata po 23. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Praise the Lord. Ang linaw, mga kapatid, Ang linaw ng salita ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, kapag tayo umaawit sa mahal na Panginoon, kinakausap natin ang mahal na Panginoon. Pag nagpupuri tayo, umaawit tayo, iba't ibang lyrics ang ating mga inaawit, kinakausap natin ang mahal na Panginoon. Pero, kapag tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos, pag tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, tayo naman ang kinakausap ng Diyos. Ang sabi ng ating nabasa, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Na gaya ng sa Panginoon at hindi gaya sa mga tao. Kinakausap tayo ng salita ng Diyos.
na tayo mga kapatid ay maglingkod sa mahal na Panginoon, sumusunod na nanggagaling sa ating puso. Ito ang paraan para tayo pagpalain, para tayo manatili sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, maglingkod tayo ng tapat. Sabi ng Biblia, maglingkod tayo ng tapat at siya ay magiging tapat sa atin. Amen? Last verse po natin, unang Tesalonica 5:24. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 24. Tapat, yaong sa inyo'y tumatawag, nagagawin rin naman nito. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mabait na Diyos. Ang sabi mga minamalang iksi lamang ng ating verse, tapat yaong sa inyo'y tumawag. Ibig sabihin kung tayo po'y tapat sa mahal na Panginoon, mas lalo tigit ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung makikita ng ating mahal na Panginoon ang ating katapatan, katulad ng paliwanag sa pagbibigay, hindi mo kailangang hanapin ang pagpapala. Gawin mo lang, sundin mo lang ang kalooban ng Diyos, ang pagpapala ay darating sa buhay mo. Dahil ang ating mahal na Panginoon ay higit na tapat kaysa sa atin. Amen? Kaya sumunod tayo, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos na may katapatan. Galing sa ating puso. Pag galing sa ating puso, merong kang paninindigan. Amen? Paninindigan mo ang pagiging Kristiyano. Paninindigan natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Paninindigan natin bilang anak ng Diyos kapag nasa puso mo. Kapag wala sa puso ang pagiging Kristiyano, hindi mo kayang panindigan. Hindi mo kayang tindigan ang pananampalataya mo dahil wala sa puso. Kaya maglingkod tayo at sumunod sa mahal na Panginoon na nasa puso. Katulad mga kapatid, nung isang lingkod ng Diyos, isang lingkod ng Diyos mga minamahal, siya'y humahayo, siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Dumating siya sa lugar mga kapatid na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Pero siya'y patuloy na nangangaral. At dahil ayaw nila ang salita ng Diyos sa kanilang lugar, ito pong lingkod ng Diyos na ito, itong Kristiyano na ito, ay kanilang hinuli. Hinuli nila at itinali sa isang puno. Sinunog nila. Sinilab nila, sinunog nila yung Kristiyano. Nilagyan ng apoy, nilagyan ng kahoy sa palibot ng puno, mga kapatid, at saka sinilaban. Sinindihan yung kahoy na nasa palibot niya habang siya ay nakatali sa isang puno. Mga minamahal, buti sana kung pagliyab ng apoy, sunog agad siya. Ang ginawa mga minamahal, sinindihan yung malayo sa kanya. Habang yung apoy nagliliyab, habang lumalaki yung apoy, palapit ito ng palapit sa kanya. Isipin niyo po mga kapatid, nakatali ka sa puno, nagliliyab ang apoy sa palibot mo, unti-unting lumalapit sa iyo ang apoy. Ang sabi nung humuli sa kanya, pakakawalan ka namin. Itakwil mo ang Kristong ipinapangaral mo. Ngunit itong Kristiyanong ito ay umiiling. Dahil hindi niya kayang itakwil ang Kristo na nakilala niya. Itakwil mo ang pananampalataya mo, itakwil mo ang Kristo mo. Maliligtas ka. Mga minamahal, habang lumalapit ang apoy, ang mga taong humuli sa kanya ay naghihintay. Isang salita lang na itakwil, maliligtas siya mga minamahal. Pero habang lumalapit ang apoy sa kanya,
unti-unti siyang nadadarang ng init ng apoy, unti-unting namamaga ang kanyang laman at pumuputok ang kanyang balat dahil sa tindi ng apoy, unti-unti siyang nilalamo ng apoy, pero hindi niya itinakwil ang Kristong nakilala niya, hindi niya itinakwil ang pananampalataya niya. Sa awa nung isa, mga minamahal, siya po mga kapatid ay binato ng punyal, inispin po siya sa kanyang puso upang dagling malagot ang kanyang hininga. Sapagkat awang-awa siya sa nakikita niya, pero wala siyang magawa. Yung mananampalatayang ito, itong lingkod ng Diyos na ito, mga minamahal, namatay siya na naninindigan sa kanyang pananampalataya. Namatay siya na naglilingkod na ang pananampalataya ay nasa puso niya. Kaya nga kapag ang ating pagsunod ay nasa puso, maninindigan ka sa iyong pananampalataya. Hindi mo itatakwil ang pananampalataya mo. Hindi mo tatalikuran ang paglilingkod mo sa Diyos. Usigin ka man ng mundo, ano man ang trials na maranasan mo sa pananampalatayang ito, ano man ang maranasan natin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, mayroong kang paninindigan, mayroong tatag ang pananampalataya mo. Hindi mo itatakwil, mga minamahal. Sinasabi nga na itakwil ka man ng mundo, hindi mo titigilan o hindi mo ipagpapalit ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Ito'y isang patotoo lamang ng isang Kristiyanong lumalakad, naglilingkod sa Diyos na nasa puso niya ang kanyang pananampalataya. So yun ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil hindi biro ang pagkakilala natin sa katotohanan. Mga kapatid, yung Kristiyanong yon, wala po yun sa iglesia natin. Pero terrible ang kanyang paninindigan. Dahil alam niyang totoo ang ating mahal na Panginoon. Alam niyang totoo na mayroong langit na pangako ang ating mahal na Panginoon. Maaaring iniisip niya nung sandaling yan, mga minamahal, sa ilang minuto ng kanyang paghihintay sa kanyang kamatayan, napakahirap at napakasakit na kamatayan. Hindi niya maipagpapalit, mga minamahal, sa panghabang buhay na kahirapan. Dahil kung itinakwil niya ang ating mahal na Panginoon, wala siyang kaligtasan. Tayo, mga kapatid, hindi kailangan itali sa puno at sila pinusunugin. Ang kailangan lang natin ay manindigan sa ating pananampalataya. Ang kailangan natin ay ipagpatuloy natin ang nasimula nating paglilingkod sa Diyos. Ang aral na ating napakinggan ay panghawakan nating matibay. Sundin natin ang kalooban ng Diyos galing sa puso natin na may paninindigan. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin kailangan danasin ang dinanas nilang paghihirap. Ang kailangan natin ngayon ay ipagpatuloy ang pananampalataya nito. Hindi natin kailangan danasin ang hirap ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Dahil hindi natin ito kayang gawin, mga minamahal. Ang kanilang sakripisyo at ang kanilang pagpapagalay, hindi natin kayang gawin. Pero ang aral at turo na iniwan sa atin, yun lamang ang kailangan, mga minamahal, na ating lakaran. Lakaran natin ang aral na iniwan sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dahil sa tamang panahon, mag-aani tayo ng pagpapalang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Lumakad tayo sa pananampalataya, sa katotohanan na nanggagaling sa puso natin. Kaya nga, binasa natin, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Makita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hayaan nating makita ng mahal na Panginoon ang ating puso ay makita ng ating mahal na Panginoon. Hindi ng katabi mo, hindi ng kung sino. Hayaan natin ang puso natin, mga minamahal, ay makita ng mahal na Panginoon. Ang katapatan ng ating puso sa paglilingkod sa Kanya. Di sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Yamang walang maitatago sa mahal na Panginoon. Walang maikukubli. Walang maitatago sa ating mahal na Panginoon.
Alam ng mahal na Panginoon kung ano ang nagawa nating kamalian, ano ang dapat nating pagsisihan. Katulad ngayon na tayo po'y merong Santa Cena, meron tayong Holy Supper. Saliksikin natin ang puso natin, mga minamahal. Ngunit bago yan, habang naghahanda ang ating mga bisita sa kanilang pagtanggap, mga minamahal, minsan pa, kung paano tayong kinausap ng salita ng Diyos, ngayon ay kausapin natin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng awitin, sa pamamagitan ng iyong personal na pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Wala tayong maitatago. Alam ng mahal na Panginoon ang laman ng ating puso. Alam ng mahal na Panginoon kung paano tayong nagpapatuloy at nagsisikap. Kapatid, saliksikin mo ang iyong puso. Hayaan mong makita ng mahal na Panginoon ang puso natin ngayon. Na tayo'y tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kung anumang bahid ng kasalanan mayroon ang puso natin, ang mahal na Panginoon naman ay tapat. Tapat siya na magpapatawad sa ating mga nagawa na hindi niya kinalagdan. Kung ang ating puso'y magpapakumbaba, tandaan mo, kapatid, mataas ang pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi biro ang ating pagiging Kristiyano, anak ng Diyos, na kapagmana ng buhay na wala hanggan. Damahin natin ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating puso. In your presence, Lord, I seek your, Damahin natin ang ating mahal na Panginoon. I seek your Hallelujah! Hallelujah! Noon alipin tayo ng kasalanan. Noon alipin tayo ng kaaway. Ngayon tayo ay alipin ng katuwiran.
para sa ating minamahal na mga bisita. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon na nagdala sa inyo sa lugar na ito upang kayo'y maging anak ng Diyos sa tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tanggapin niyo mga kapatid, tanggapin mo kapatid ang ating mahal na Panginoong Hesus sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Ngunit nais namin ipapatid sa inyo na mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Makinig po kayo. Hindi man ako nakatingin sa inyo mga kapatid. Pakinggan niyo po ng buong puso. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat niyo pong maisagawa. Unang-una ay ang pananampalataya. At yan po'y meron na kayo at maaaring hindi pa sapat. Kaya kayo po'y magpatuloy lamang na umaten sa gawain ng Panginoon para ang salita ng Diyos ay patuloy niyong mapakinggan sapagkat sa pakikinig darating po ang pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi, kailangan po nating tumalikod sa kasalanan. Ang kasalanan ng ating pagsisisihan at tatalikuran magiging ganap ito kapag isagawa niyo po ang 3 reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4, ang Diyos na po ang gagawa nito sa atin, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, itaas mo kapatid ang iyong kamay. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sundin mo ang katagang sasambitin ko. Ito ay kataga ng pagsisisi sa mahal na Panginoon. Pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtanggap sa ating dakilang tagapagligtas. Sabihin mo kapatid, mula sa puso mo, mahal na Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo ako. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kayo po ay aming ipapanalangin. Opo, Amang Banal, sa unang dalangin pa rin ang aming minamahal na mga magulang sa iyo. Darito ang mga kaluluwa, tinanggap ka. Patawarin mo sila. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi nawa ito ang una tuli, bagos ito ang simulain ng kanilang tapat at maningas na paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Maaari na po kayo makabalik pansamantala sa inyong upuan at ngayon po meron po tayong Holy Supper sa ating minamahal na mga bisita. Kung hindi pa po kayo desidido at siguradong magpapabautismo, yung 3 reglamento po ay hindi nyo pa po kayang isagawa, ay hindi po kayo maaring sumalo sa ating Holy Supper. Ngunit kung nasa ng puso nyo at desidido kayo na mamaya magpabautismo, maaari namin kayong bigyan ng pagkakataon na maging kasalo sa ating Holy Supper. Mga minamahal, ihanda po natin ang ating sarili. Ang Holy Supper, mga minamahal, ito po ay napakabanal, napakasagrado. Huwag na huwag kang sasalo na hindi nararapat. Ibig sabihin, kailangan maging malinis ang puso mo. Kausapin mo ang mahal na Panginoon, magsisi ka. Kasalanang ikaw ang nakakaalam at ang mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam ng kasalanan mo, pagsisihan mo. Dahil kung ikaw ay sasalo sa banal na hapunan na hindi nararapat, ay magkakasala ka sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, saliksikin mo ang sarili mo. Kung merong galit, sama ng loob, huwag kang magte-take ng Holy Supper. Ngunit kung kaya mong ipangako, ngayon na pag-uwi mo, lalapit ka sa taong yon upang humingi ng pagpapakumbaba, magpakita ng pagpapakumbaba. Ngayon sa loob ng bahay, sambahan na ito, ng venue na ito, maaari kang lumapit sa kapatid mo at humingi ka ng dispensa. Saka ka bumalik sa iyong hain, ibig sabihin sa ating pagtitake ng Holy Supper. Kaya habang tayo aawit ng isang awitin, mga minamahal, pagpatuloy po natin ang pagsisisi. Mga minamahal, kausapin po natin ang mahal na Panginoon. Ikaw at ang mahal na Panginoon, kausapin mo siya.
Magsisi ka, kapatid. Bigay po natin ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, kailan Brother Rolly, para sa ating walis. Patuloy po natin ang pinapahal siya sa atin ng ating mga puso. Ang iyong halang ngayon'y kailangan mo. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haguin mo. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo na po mga minamahal ay narito sa ating pong sasagawa ng ating pong Holy Supper, mga minamahal. Ang ating pong isasagawa, ito po ay banal, mga minamahal, ito po ay sagrado, mga minamahal. Ulitin ko po, mga minamahal, ang ating pong sinabi po ng ating pong beloved or the preacher, mga minamahal. Dapat po nating siyasatin ang ating mga puso, mga minamahal. Sa ating pagsalo sa banal na hapunang ito, natin isasagawa, mga minamahal, sapagkat ito'y sagrado, mga minamahal. Kung mayroon po tayong mga kaalit, mayroon tayong galit sa ating puso, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga puso, mga minamahal. Dapat tayong magpatawad, mga minamahal. Kung may mga kasalanan tayong hindi pa natin naisuko sa ating mahal na Panginoon, ating lubos itong pagsisihan, mga minamahal, sapagkat banal ang ating isasagawa sa mga sandaling ito, mga minamahal, na lagi pong ibinilin sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na tayo'y maglingkod sa ating dakilang Diyos na may panginginig at takot sa ating pinakamamahal na Panginoon, nating masunod ang kanyang kalooban, mga minamahal. Hallelujah. At sabi po sa banal kasulatan, mga minamahal, sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 11, talatang 27 at 30, kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Darapot siya sa atin ng tao ang kaniyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili.
kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alalahanin natin, mga minamahal, 2,000 years ago, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon na bayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, upang tayo ay matubos, mga minamahal, sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi po ng Hebreo 12, kabanatang 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na dahil siya sa kasagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Isaiah 53:4-5, tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang latay ay nagsipagaling tayo. Amen. Kaya po mga minamahal, habang ito pong hinahanda, mga minamahal, ng bawat isa ang kanyang puso sa pagsalo po sa banal na hapunan, sa ating pong baguhan, mga minamahal, at tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kung nais nyo pong kayo po ay sumali sa banal na hapunan, inyo pong ipangako na after po ng ating pong banal na gawain, kayo po ay magpapautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya po ng sinabi na po ng ating beloved of the preacher, maaari po kayong pwedeng sumali. Ngunit kung hindi po kayo sigurado na kayo po ay magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag po muna kayong sumalo sa banal na hapunan ito, sapagkat ito po ay sagrado, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, ating pong ihanda ang ating pong mga tinapay at katas ng obas, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito po kung may mahal na Panginoon, suot dalangin ang aming ginagalang ng mga gulang sa iyo, ang aming ginagalang mahal na Pastor Welista Dalmeta. Kami po, Diyos, ay lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Nagsisisi kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagsalansang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos, sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang sabi po sa unang Korinto, kabanatang 11, talata po 23 at 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagpuputol-putol, at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin, mga minamahal. Hawakan po natin, mga minamahal, ang katas ng obas, mga minamahal. Nagsisimbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin, mga minamahal, ang katas ng obas. Hallelujah! 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 Salamat pala, Panginoon. Thank you so much. Hallelujah! 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 Awitan po natin ang ating ginagawa. Hallelujah! Aming Panginoon.
praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, bago po sa tayo dumako, mga minamahal sa panalangin, sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po muna mga minamahal ay manalangin sa ating po pagsisisi. Minsan po mga minamahal sa ating mga kahinaan, tayo po ay may mga pagkukulang, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Ating po tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon na may pagsisisi, mga minamahal, bago sa ating pangailangan. Mga minamahal, hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, amang banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagdalangin ng aming pong ginagalang Malapastor Wildes Almeida, ang aming huling propeta sa aming huling kapanahunan, Malapanginoon. Narito po kami, O Diyos, nagpapakumbaba sa banal na harapan, Malapanginoon, sa ibalang trono ng biyaya, diyan sa kalangitan, Malapanginoon, hallelujah. Kami po'y nagsisisi, Malapanginoon, anumang aming nagawang pagkukulang sa anumang aming nasabi, naisip, Malapanginoon, nagawa, hindi kaya aya sa banal na harapan, Malapanginoon, sa iyong paningin, O Diyos, patawarin mo kami, Malapanginoon. Linisin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Malapanginoon, sa aming pagsalansang, O Diyos. Hallelujah, sa iyong banal na kalooban, Malapanginoon. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah, itong aming samot na lang. Ano man po, Malapanginoon, ang pangailangan ng aming mga minamahal na mga kapatiran, O Diyos, ano man ang sakit at karamdaman, mayroon sila, O Diyos. Ipagkaloob mo sa kanila, Malapanginoon, ang kalutasan sa kanilang mga problema. Palayain mo sila, O Diyos, sa kanilang mga bisyo, mga kahinaan, sa iyong mahimalang kaparaanan, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot na lang. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Mga minamahal, tayo na po, mga minamahal, ay dumako na po sa ating paglihans na ating po mga sarili, mga minamahal. Hallelujah. Nagaya po ng itinuro sa atin po mga magulang sa mga Panginoon. Atin po ilagay ang ating ang kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman. At ito po ay ating sabitin ang anumang ori ng karamdaman. Ito po ay ating palayasin sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Ating pong palayasin ang lahat ng mga masamang espiritu ng karamdaman, problema, kahinaan. In the name of Jesus, we rebuke all demons of sickness, infirmities, diseases, problem, weakness, poverty, vices, marital problems, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, AIDS, leprosy, blindness, hallelujah, homosexuality, lesbianism, alcoholism, drug addiction, idolatry, materialism, being glorified, covetousness, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. At mga minamahal, tayo po mga minamahal ito, tayo po tumalon ng 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Huwag po natin gawing biro upang ang mga masamang espiritu ng karamdaman, mga problema, makinaan na ating pong pinalayas, ito po tuluyan na lumaya sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po sabay-sabay mga minashout, hallelujah, praise the Lord, and the same time, jump, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise God. Puri po ating dakilang Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At mga minamahal, sa pagpapatuloy po ng ating pagpapagawain, natin po ibibigay ang buong pagkataon.